akala na nga rin pala na hindi ka gumagana itong motor na ito. Nandito pa nga lang yung aking asawa ay paloko-loko na nga yan dahil yung battery nga ay lobat na. At dahil halos 3 buwan na nga siya hindi umaandar, kaya naman naisipan ko na nga siyang bilhan ng battery at baka lalo nga siyang masira, mas malaki ang gagastusin. Ako na nga mismo ang nagtakid ng battery dyan at napanood ko naman sa aking asawa kung paano nga yan itakid. At habang tinatakid ko nga yung battery na yan, may fans nga ako agad na nanonood. At ang akala niya kasi ay hindi ko nga kayang ilagay yung battery dyan. Pero syempre for the yabang nga ang person, kaya naman ito sinubukan ko na nga lang din ilagay. At dahil nagtitipid nga ang person, kaya naman ako na nga mismo ang naglagay at hindi na nga ako tumawag ng mekaniko. Sa totoo lang yun, napakadali lang naman niya itakid at kahit nga ikaw kaya-kaya mong ilagay. Mas mahirap at mas malaki nga yung gagastusin mga Marcis kung ito ngay masisira ng tuluyan. Lalong-lalo na kapag hindi na nga siya napapaandar. Kaya kahit medyo mahal at masakit nga sa bulsa yung battery na yun, napabili na nga rin ako. At dahil hindi na nga siya umaandar, kaya naman hindi ko na nga siya dinala sa mga nagagawa nga ng motor. Bago ko nga tinanggal yung battery dyan mga Marcis, syempre pinag-aralan ko na nga muna kung saan tornilyo ko ba ilalagay. Anyways, gaya nga nasabi ko noon na bukod nga sa lisensya ang kailangan ko, kailangan ko nga rin ang lakas ng loob para makapagmotor nga mag-isa. Na-try ko na nga rin yung ilabas nga mag-isa mga Marcis, kaso nga lang may nangyaring hindi maganda. Medyo may part kasi dito nga sa amin na paglabas mo nga ng kalsada may paakyat, kaya naman nung ako ay ma-out of balance, ayun nagtumba, kaya naman namaga nga ang aking paa. Pero sa totoo lang yun, napakarami ko ang nakikitang babae nagdadrive ng ganito na mas malaki pa ako. Kaya sobrang takanta nga ako sa sarili ko kung bakit ayaw ko pa nga i-drive itong mag-isa. Sa pagkahaba naman ng aking binte, imposible namang hindi ko nga maabot yung lupa, charis. At simula nga nung ako ay matumbahan, talaga naman ako ay nadala na. Nakakapag-drive nga lang ako nito kapag nandito nga yung aking asawa at medyo malakas-lakas nga yung loob. At napakarami na nga rin nagsasabi sa akin na bakit hindi daw ako mag-drive ng motor. At sa takot ko pa nga din mag-drive sa highway, hindi ko pa nga kakayanin. Kaya naman tamang commute na nga lang muna ako. Yung ang laki kong babae pero takot na takot ako magmotor. Kahit nga yung aming tricycle, hindi ko pa nga rin kayang i-drive. Wala yatang katsaga-tsaga na turuan ako. Saka na rin siguro ako magkakaroon nga ng lakas ng loob kapag meron na akong lisensya. Dahil sa panahon nga ngayon napakahirap talaga kapag nga ikaw ay nahuli at malaking kwarta. So anyway, sa mga ganito ang aayusin, akala nga natin mga lalaki lang may kayang umayos ng ganito. Pero ang hindi nga nila alam, mas nagiging independent pa nga tayo kapag hindi natin sila kasama. Dahil sigurado kapag kakasama nga natin sila, magpapababy lang tayo. Charis. Sa panahon talaga ngayon mga Marcis, kailangan na nga natin matutunan ng lahat, kahit pa yan yung mga gawain panlalaki. Dahil sa mga ganitong simpleng aayusin nga lang, kayang-kaya na yan. Medyo nagtataka na nga rin ako sa sarili ko kung totoong babae ba ako, charis. Pero real talk mga Marcis, at kapag kayang-kaya nga natin gawin at alam natin na makakatipid tayo, for the go na. Anyways, ayun na nga po, natakit ko na nga din yung battery at eto, sisimulan ko na nga siyang buksan kung gagana. At dahil umilaw nga itong motor, kaya naman medyo nagkaroon nga ako ng pag-asa. Nga lang medyo nakalimutan ko nga kung paano nga ito buksan. Nakailang patingin na nga rin kami ng battery nito noon, pero wala na talagang pag-asang magamit pa. Ayun, naku, dumado na. Bilog ka na. Ay, ayaw maniwala. At sobrang tuwa ko na naman at meron na naman nga akong nagawang makabuluhan, charis. At yun lang po muna for today's video. Thank you for watching. God bless po. Follow and share.